sa atin ang pinag-uusapan po natin dito ay hindi na ang karamihan po sa mga umpisa ng taon ay ang New Year's resolution po. Subalit sa panglimang araw ng 2015, kumusta naman po ang ating mga New Year's resolution na ipinangako natin sa ating mga sarili? Na isasagawa naman po kaya natin ang mga New Year's resolution na yon? Ngayon po, sa araw na ito, wala po tayong tema, kundi po gusto ko lang pong ibahagi na pati ang ating Santo Papa, ang kanyang mga New Year's resolution na ibinigay ay number 1 po ay ang don't gossip. Ibig sabihin po yun, walang chismis. Huwag po tayong mag-chismis. At ang number 6 naman po na inuulat niya ay huwag maghusga sa kapwa. Pati po si Papa, ang ating Papa ay yun rin po ang mga New Year's resolution na gusto niyang ibigay sa atin. Sapagkat nakakasira po talaga ang chismis. Tayo po ay pinapatay po natin ang taong sinisiraan natin. Amen po ba yun? Kaya po ang number 6 naman po ay huwag maghusga. Yun din po ay isa sa pinakamasakit na ginagawa natin sa ating kapwa, yung maghusga tayo, na hindi naman natin alam ang totoo kung yung tao na yon ay may pinagdadaanan din. Amen po ba yun? So sa ating mga New Year's resolution ay sa isang magazine po na nabasa ko ay 8% lang po ang tumutupad ng kanilang mga New Year's resolution. Sa 100% po, 8% lang. Diba nakakalumbay din po yun. Kaya kung minsan ang New Year's resolution, instead po na yun ay nakakabuti sa atin, ay nakakasira. Sapagkat minsan hindi po natin nagagawa. At lalo pang napapasama tayo. Amen po ba yun? Kaya po tayo magplano para mapagtagumpayan po natin ang ating mga New Year's resolution. Dapat po yun ay planuhin po natin mabuti kung ano ba talaga ang atin gustong baguhin sa atin mga sarili. At yun po ay humingi tayo sa Panginoon, sa kanyang Espiritu, upang magampanan natin o magawa ang anuman mga New Year's resolution na ito. Kaya mga kapatid, kailangan may gabay ang Ama upang ito ay makamtan. Kaya po tayo mapapalad tayo nandirito, hindi lamang ating Ama ang gumagabay, kundi ang kanyang ginagamit na ating mahal na Apo Kunsing. Amen po ba yun? Kung wala po ang ating Apo Kunsing, hindi rin po natin maririnig ang kanyang mga mensahe. Kaya po tayo mapapalad. Kaya mula ngayon, sa araw na ito, tignan uli natin, pagnilayan uli natin kung ano ang gusto natin baguhin sa ating mga sarili. So tatawag po ako ng mga magbabahagi. Wala po tayong tema kung ano po ang gusto nyo ibahagi. At gusto ko po may mga volunteers po tayo sa ating mga pasyente, sa ating mga tigasunod, kung sino mong gustong magbahagi. Sa ating mga kapatid, sa AKAPS, kung nandito sila, mukhang wala na po. Kasi po, kapatid na Edith. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nais ko pong magbahagi ng pasasalamat sa Panginoon sapagkat napakaganda po ng regalo niya sa akin sa taong ito. Kung paano nga po na maraming beses na po niyang pinatunayan sa akin ang kanyang kahiwagaan. Maraming beses na po niya akong pinagaling sa iba't ibang uri ng karamdaman. Kung paano nga po nung ako ay matungo sa dahong ito nung una, ang karamdaman ko po ay toxic goiter
na kumukomplikasyon po sa puso. Tumataas po ang dugo ko. Subalit po iyon, nung matungo ako sa dakong ito ay kanyang pinagaling. Nagkaroon din po ako ng bato po yun sa pantog po yata nung sa pamamagitan po ng 7 basong tubig, ako'y kanyang pinagaling. Lumabas po ito sa pamamagitan ng 7 basong tubig. At nagkaroon din po ako ng myoma, na dito din po gumaling. Kaya napakahiwaga po ng Panginoon. Noong ito pong nakaraang September 17, nakaramdam po ako ng pananakit ng tagiliran, na kung paano nga po yung sa sobrang sakit na yon, nung tumungo po ako dito sa dakong ito ng mga 11 po ng gabi, na nakabaluktot na lamang po ako sa sobrang sakit, na kung paano nga po tinuran sa akin ng mahal na apo, na nawa nga daw po'y wala akong bato sa bato. Kaya noong pong patuloy po yung sobrang sakit, nagsusuka po ako. Sabi po ng mahal na apo, magpa-ultrasound ako. Kaya nagpa-ultrasound po ako at kung ano nga po yung tinura ng mahal na apo, nakita po na meron nga po akong bato sa bato. May infection po kaya sobra po ang magap sa pinakikita po sa akin ng doktor na nag-ultrasound. Kaya hindi po siya pwedeng kantiin yung aking tagiliran, yung pong mga pants ko na to, hindi po pwedeng nakaganito. Kailangan po siya nakababa dito dahil masakit po siya. Pagka po ako'y nakaupo, masakit din. Kailangan po pagka sinumpong po ako ng sakit na yon, nakahiga lang po ako. Kaya minsan po, hindi ako nakakapunta isang araw. Pag sinumpong po ako sa gabi, hindi po ako makakatungo sa araw. Kinabukasan na po ako makakapunta. At dito nga, pinagnilayan ko po yung sinabi ng mahal na apo kung bakit niya ako pinagpapa-ultrasound. Sapagkat para po patunayan sa pamilya ko, sa mga tao na hindi naniniwala, na hindi po basta naniniwala sa salita lamang. Kailangan po sa kanila may pruweba. Kaya nung magpa-ultrasound po ako, nakita po nilang ganoon. Sapagkat ang tatay ko po, parang sa bato din po yung ikinamatay niya. Kaya lang po yung bato po talaga. At yung pong kuya ko, meron po siyang bato sa bato. Doon po nag-umpisa yung kanya sa bato sa bato. Siguro po hindi lang po 10 years lang na nagagamot siya sa doktor. Subalit, nakikita ko po sa kanya na hindi naman po siya gumagaling. Bagkus po ay parang lumalala pa po sa dati, parang nakikita ko po yung sintomas nun sa tatay ko dati. Kaya nung nagkaroon po ako, medyo parang kinabahan po ako bilang tao sapagkat halos nagkasabay po kaming nakahiga nun. Nung sinumpong po ako na yon, siya din po ay nakasumpong. Kaya ang nanay ko po nun parang nagaano na, bakit daw po ganon? 5 daw po kami, 3 kaming may karamdaman at ang tatay ko daw po ay namatay doon. Kaya nung inaaya po ako ng kabiyak ko sa doktor, sabi ko po dito, dahil yun po yung naiisip ko, alang ibang magpapagaling kundi ang Panginoon. Sapagkat nakita ko na po sa tatay ko, sa kuya ko, nasa sensya po sila, nagpapagamot, subalit wala naman pong nakamtan. Kaya sabi po sa kabiyak ko, pero nagpa-doktor din po ako, pinabasa yung sinabi nga pong ganon, pero hindi ko po ininom yung mga gamot. Sapagkat sabi ko sa kabiyak ko, hindi ko iinumin yan kasi pag ininom ko yan, dadami pa ang karamdaman ko sa halip na gumaling. Hindi na po niya ako pinilit. Kaya kung paano po, yung kahiwagaan na yon, na kung nung dun pong time na yon, hindi po ako makakain nun. 3 kutsarang kanin lamang po, hindi ko siya makain. Subalit sa pamamagitan niya po ng Espiritu sa katauhan ng mahal na apo, kung paano po, nung magpa-bless po ako ay kanyang kinausap ako. Habang kinakausap po niya ako, kung paano hindi nga po ako makakain, sabi po niya kailangan kong kumain sapagkat ano daw po ang mangyayari sa katawang lupa ko kung hindi ako kakain. Habang kinakausap po niya ako, nakatitig po ako sa kanya, subalit di ko po nakikita yung mukha niya, kundi puro puti lamang po ang nakikita ko sa kanya. Kaya nung
habang kinakausap po niya ako na yon, iba po yung nararamdaman ko. Kaya nung makauwi po ako ng aming tahanan, nakakain na po ako ng marami, nakaisang mangkok na po ako. Kaya buhay na buhay po talaga ang Diyos. Damang-dama ko po siya sa katauhan ng mahal na Apo Conching. At ngayon nga po, 3 months po niya akong pinainom ng dahon-dahon. At nung December nga po, 3 months na po ako noon. Nung pong January 3, pinagpa-ultrasound po kasi niya ako, nakapagpa-ultrasound po ako ng January 3. Buhay po ang Diyos, sapagkat habang ako po ay nakapila sa ultrasound, nananalangin po ako, na nawawala na po siyang masilayan dito. Sapagkat kung ako lamang po sa ganang sarili ko, ayoko na pong magpa-ultrasound, sapagkat damang-dama ko naman po sa sarili ko na magaling na ako. Subalit, kailangan niya po, parang na-challenge din po ako kasi po may nagtanong sa akin sa amin na bakit daw po ako namayat. Ako daw po ba ay nagja-jogging dinting umaga? Sabi ko po hindi, nagkasakit po ako. Pero okay na po kako ko, dito po kako ko gumaling kay Apo. Parang sabi po niya, nagpa-ultrasound ka na ba? Sabi niya, sabi pong gano'n. Kaya parang naano po yung damdamin ko, kailangan talaga kako dito sa mga tao, mayroong patunay. Kaya sa kalooban po ng Panginoon, nagpa-ultrasound po ako ng January 3. Buhay po ang Diyos. Yung pong doktor na nag-ultrasound sa akin dati, yun din po ang nag-ultrasound sa akin. Ala po siyang makita, sabi niya, nagpa-opera ka ba? Ay ko, hindi po. Doon lang po ako nagpagamot sa Dambana kay mahal na Apo Conching. Hindi po siya makapaniwala na talagang wala, kaya ito lang po yung pinapa-ultrasound ko. Lahat po in-ultrasound niya, talagang wala po siyang makita. At kung paano din po yung sinabi ng mahal na Apo sa akin dati na meron din po siyang nakitang karamdaman ko dito, yung polyps daw po sa abdo. Wala na rin pong nakita yung doktor. Dahil inikot po niya ito lahat, sabi niya malinis na malinis. Pati po yung sukat ng bato ko daw po, normal na normal. Kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon sapagkat muli ipinakita niya ang kadakilaan sa aking buhay. At kung paano nga po, sinabi ko sa kabiyak ng puso ko, tuwang-tuwa po siya, sabi po niya, daig pa daw po namin ang tumama sa loto. Kaya nakita ko po ang kagalakan sa puso niya hanggang kagabi, na kung paano nga po siya na rin mismo ang nakukwento sa kanila po, sa amin, at napatunayan din po na mga kapatid ko po kasi hindi lahat naniniwala sa dakong ito. Kaya sabi po nila sa akin kanina, tinatanong po kung ano yung ininom ko, parang gusto na rin po nilang uminom. Subalit yung kuya ko po, hinihiling ko po sa Panginoon na naway haplusin niya ang kanyang puso. Sapagkat gusto ko po yung naranasan ko ay maramdaman din nila, sapagkat siya rin po ang inaano ko, siguro po mahigit talaga 10 years na siya nagpapagamot sa doktor, subalit wala. Yun po ang hinihiling ko ngayon sa Panginoon, na nawa haplusin ang mga kapatid ko na hindi pa naniniwala sa dakong ito, at nawa isang araw, maramdaman din nila ang nararamdaman ko sa dakong ito. Yun lamang po at maraming salamat po. Maraming salamat kapatid sa iyong pagbabahagi. At doon po nakita na ang mahal na Apo Conching ay napakahalaga po sa ating buhay. Sapagkat siya po ang magsasabi na ito ang sakit mo, o ito magpapa-ultrasound ka, o ito. Kasi kung hindi po sa Kanya, hindi naman natin maririnig ang Diyos na magsasabing, gawin mo ito, gawin mo yon, magpa-ultrasound ka. Amen po ba yun? Kaya mahalin po natin ang ating Apo Conching dahil malaki po ang kanyang role para sa atin dito, sa mga sa Dambana po. Kasi kung hindi sa Kanya po, hindi naman natin sasabihin na ito ba isip ko, tama ba ito ba ay galing sa Ama, ito ba ay galing sa kung kani-kanino. Pero kung ang ating mahal na Apo Conching magsabi, sigurado po yun galing sa ating Ama at ang ating divine mercy.
sa pamamagitan ng kanilang banal na espiritu. Amen po ba yun? Sa aking masasabi naman po sa mga binahagi ng ating kapatid, ay kung wala siya rito, siguro nagpa-opera na siya. Ano po ba, di ba? Kaya ang kanyang pananalig at kanyang paniniwala na may Diyos na buhay at ang kung ano ang sinabi ng kanyang Apo Kunsing, ay yun ang kanyang ginawa. Kaya ito po, nagpapasalamat din ako at mapalad din siya na siya ay gumaling. No, amen po. So, ang susunod po na ating magbabahagi ay ano kakanta? Wala naman. Walang magbabahagi. So, Tita Cinnamon. Ma'am, ikaw. Tatawagin ko po ang ating kapatid para handugan po tayo ng isang awitin para maalis po yung ating lumbay sa ating minsan. Sa araw na ito, kung meron po tayong mga pinagdadaanan, kaya ito po ang ating kapatid. Papuri at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos na buhay. Salamat po, Ama, sa panibagong taon na handog mo po sa aming lahat. Salamat mong muli sa pagkakataong ito at niloob mong muli akong tumindig sa harapan upang maging kabahagi ng gawain mong pangkabanala. Muli po, Ama, manguna't maghari po kayo sa aking katauhan. Amen. Buhay po ang Diyos! Mapagpalang umaga po sa ating lahat sa katanghaliang ito. Nakakagalak at nakakasabik na paglipas ng mahabang panahon. Ano po, nasabi ko pong mahabang panahon sapagkat nung bago po tayo maghiwa-hiwalay, magbakasyon, galak na galak po ang bawat isa. Nag-uumapaw ang galak sa pagbabahagi. Ako naman po sa pag-awit. Subalit, nung araw po ng Pasko, bago po magpasko, pagkatapos po ng ating masayang Christmas party, napahintulutan po ako ng karamdaman. Purihin ang Diyos, lagnat na walang pagsidlan, sakit ng likod, lahat. At ang tinig ko po ay talagang binawi po, pansamantalay binawi. Matagal-tagal din po mula po nung bago magpasko, pagkatapos ng Christmas party. Salamat po sa Ama, nais ko lamang po siyang pasalamatan. Salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, sa iyong kabutihan. Kaya nga po, sa tuwina kapag ako'y magbabahagi, hindi ko po talaga matutulan ang puso ko na siya ay awitan. Sapagkat, napakahirap po nang mawala ng tinig. Yes, Lord. Sabi ko po nung Sabado, purihin ang Ama. Talagang sa pag-amin sa katotohanan, kung minsan, yung pong pahintulot ng Ama sa mahabang bakasyon, ano po, sunod-sunod na gampanin. Pagkatapos ng Christmas party, reunion ng pamilya, reunion ng mga magkakaklase, naroong nag-anak ng kasal, pagod na pagod ang katawan at maging sa tahanan. At doon po ay isang katotohanan na parang damang-dama ko na ako'y naging Marta. Opo, sapagkat, bakit ko po nasabi yon? Dama ko na kailangan ko nang magpahinga, pero para akong mauubusan ng araw sa trabaho. Ano po, sa mga gawaing pantao. Siyempre po tayo may katawang lupa na maaaring mapagal at maaaring maapektuhan ang ating mga partis ng katawan. Naalala ko po yung sinabi ng mahal na apo at ni Mother, anak, pag-ingatan mo yan likod mo, yan ang kahinaan mo. Alam niyo po, nararamdaman ko yung likod ko para pong may tuspirina, umuubo ako pero walang tunog at tinig. Talaga pong hirap na hirap ako, ang hirap dun sa damdamin ko yung nag-uumapaw yung umawit, awitan ng Panginoon, subalit wala pong tinig na lumabas. Subalit, napakadakila nga po ng Ama, sa mga kaganapan bilang
okasyon na pinahintulutan bilang tao sa mga reunion, pag-aanak ng kasal. Pinupuri ko po siya sapagkat kahit wala akong tinig, mga kapatid, niloob po niya na sa bawat okasyon na dinaluhan, maging sa aming reunion bilang magkakaklase, ay niloob niya na maging bahagi ako at partis ng gawain sa pamamagitan ng pagdulog na panalangin. Kaya pinupuri ko ang Diyos. Sabi ko, Ama, hindi hadlang ang wala akong tinig. Hindi ko man mailakas ang tinig ko, yung puso ko, yung isip ko. Makita lang nila yung pagbuka ng bibig ko at madama mo, maramdaman mo, malirip mo yung puso ko. Salamat na po sa iyo. Kaya po, nung Sabado, andito kami ni Mother sa harap nakaupo. Ang sabi sa akin ng anak na Arlene, bago bumaba ng anak na Malu, Nanay, minamalat ka pa po ba? Ay, oo anak, hindi, wag muna ako. Sabi ko, ay munang mga kapatid, wala akong tinig. Pagkasabi ko po sa anak na Malu, may naramdaman akong kakaiba. Sabi niya, nasabi mo ngang wala kang tinig, paano mo nasabing wala? Kahit nahihirapan ako, pwede naman po akong magbahagi. Amen po ba? Kahit di ako makaawit, pwede ko namang ibahagi yung kadakilaan ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos, kahit ano ba yung karampot na nangyari sa akin. Gaya po nung Sabado, ako po ay nakaangka sa motor ng anak na Melissa. Nakasuot po ako ng bandanang mahaba na kung saan itinaklob ko po sa ulo ko dahil ayoko pong mapaspas ako ng hangin. Purihin ang Diyos, buti na lamang po at pagtapat sa hams, yung pong aking bandanang suot na mapakahaba ay kinain ng motor. Melissa anak, akan na nga yung bandana. Galak po sa puso kong ibahagi mga kapatid, ano po? Sapagkat kapag ginusto po ng demonyo na mabatay tayo sa mga mumunting kaparaanan, ano po? Dito po kasi, kung ba't ko binabahagi ito, dito po naramdaman ko ang pagkilos ng Diyos. Nakita niyo po yan? Bagong-bago po yung bandana ko na to eh. Nakita niyo po yan, ginawa ni Taning. Amen po ba? Ganito niyo po sinisira yung lalamunan ko. Opo, ganito niya po sinisira yung lalamunan ko, yung tinig ko, upang hindi ako makaawit at makapagpuri sa Diyos. Subalit, nandun yung pananalig ko na, ang Diyos ay buhay. Sabi ko nga, maaaring pinahintulutan ako upang doon ay mapagtanto at mapagnilay ko yung minsan yung kalabisan natin bilang tao na akala natin malakas tayo, ano po? Ako yun. Akala ko sobrang lakas ako. Ang lakas nagmumula sa akin kahit alam ko nang kailangan na magpahinga, pagal na, sige pa rin. Sige pa rin ako ng gampan sa tahanan. Kaya po, doon sa mga kaparaan ng pahintulot na yon, ito po, bumilot po ito doon sa gulong ng motor ni Melissa. Nakaganyan po ako. Sabi ko nga po, kung ibinuhol ko yun sa leeg ko, makakaladkad po ako ng motor. Nung naramdaman ko po na yung ulo ko, gumagano na. Andun po yung kahinahon, anak, huminto ka. Kasi sabi ko po, kung bibiglain ko, baka mataranta yung bata. Lalo kaming, kasi nakagano na po yung ulo ko eh, dahil nakakawit po yung panyo dito. Sabi ko, purihin at dakilayan ng Diyos, sapagkat hindi niya niloob na itali ko yung panyo, kundi pinatong ko lang. Sapagkat mahaba, naabot po nung kadena. Bakit ko po ito binahagi? Kasi minsan po, may mga nakikita ko mga kapatid na nakasingle, ano po, kuminsan nakabandana din. Ano po, nakasyon. Para po hindi tayo, siguro pinahintulutan sa akin upang ibahagi sa inyo, mag-ingat po tayo, itali po natin itaas po natin, huwag natin pabayaang umabot sa gulong. Sabi nga ng Panginoon, iingatan tayo, subalit mag-ingat din po tayo. At dito naman po sa tinig kong naparam, na napahintulutang maparam, ito po ay kuminsan, kailangan pag alam na po natin pala na kailangan tayong magpahinga po tayo. Napakadakila po ng Diyos. Kaya hindi ko po alam kung hanggang saan aabot yung tinig ko. Siguro kahit isang istansa lang po. Hindi lang po mapigilan ang puso ko na siya ay purihin at pasalamatan. Kung halimbawa po isang istansa at parang wala na, bukas po inaangkin ko, dadagdagan uli ng Ama. Ano po? Unti-unti na. Inangkin ko po yung tinura ng dalawang mami. Sa Lunes, magaling ka na. Sabi ko, dulog niyo po ako. Ang hirap, mga kapatid. Parang kayo rin, gusto niyong magbahagi. Pag di kayo natawag, parang hirap na hirap ang loob niyo. Di ba, anak? Ganon din po ako. Sapagkat sa araw-araw, yun po yung lakas ko.
yung ako'y makapag-alay ng awitin at ang isang gampanin ko sa kasuotang puti ng mahal na apo. Yun po yung lakas ko. Kaya kung wala akong tinig, paano akong makaaawit sa Panginoon? Kaya hindi po magiging hadlang ang ako'y minamalat pa. Basta nais ko lamang pong umawit ng kapirasong awitin sa ating Panginoon para po sa ating lahat. Tandaan niyo po, kahit sino ang sa atin ay mangusap, mga kapatid, manalig po tayo sa ating pag-angkin. Hindi tao ang nagsalita, kundi ang banal na Espiritu sa bawat sangkatauhan na pinadaloy ng ating Panginoon. Pag-angkin, paniniwala at pagtitiwala. Salamat po sa ating mahal na Apo Kunching. Salamat po sa iyo mahal na Apo. At salamat sa ating Panginoon. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako ay inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo. Ingatan na bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko. Salamat sa'yo. Salamat, Ama, sa nakalipas na taong handog mo. Tuwirang naisadsad ko sa kalooban mo. Salamat, Ama, sa panibagong taong kaloob mo. Panibagong pakikibaka sa mundo. Patnubayan mo, kaya samot dalangin ko, huwag nawang mawalay sa'yo, sa iyong banal na Espiritu sa buhay ko. Naway maghari kang ganap sa buhay kong pahiram mo. Ingatan mo, o Ama ko, ang puso ko. Nawa tuwi na damdamin ko, ikaw lamang ang madama ko, at hindi ang kalaban mo ang matanggap ko.
Ang layon ko'y purihin ka, pasalamatan tuwina, pamamagitan ng pag-awit ko sa tinig na pahiram mo. Salamat sa iyo, Ama, sa buhay na taglay-taglay, o kay sarap mong madama sa tuwina. Hiwagang kaloob mo, nakakamtan naming tao bilang mga anak mo dito sa mundo. Naway tuwirang ipagkaloob mo, ang tinig ko'y ibalik mo, pagkat galak sa puso ko ang magpuri sa'yo. Kaya sa mo dalangin ko, huwag nang mawalay pa sa'yo, sa iyong banal na Espiritu. Dito sa puso ko. Maraming salamat po, Ama. Purihin ka't dakilain. Salamat po, Ama. Salamat po sa iyo. Amen. Salamat po kapatid at napakaganda po ang awitin na yon. Dapat patuloy natin hanapin ang Panginoon at damhin siya. Ibigay natin sa Kanya lahat ng ating mga suliranin. Ibigay natin sa Kanya at alam natin na siya lamang ang makakagawa kung ano ang nararapat sa atin. Kasi ang sabi nga sa English, God is bigger than our problems. Kaya mga kapatid, planuhin natin ang ating buhay sa 2015 upang magtagumpay tayo sa gabay ng Kanyang Espiritu. Sa gabay din ng ating Apo Kunching. Amen po ba yun? So ang susunod po natin magbabahagi ay ang ating kapatid na Pearl para Buhay ang Diyos. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa umagang ito. Ako po'y taus-pusong nagpupuri at nagpapasalamat sa ating dakilang Ama at sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sapagkat ito po ay dapat nating papurihan at pasalamatan lahat sapagat mayroon isang tao na ginamit ang ating Panginoon para sa ating lahat. At sa araw-araw niyang pagluluwal ng banal na aral ng ating Panginoon, na kung sa araw-araw po tayo ay matamang nakikinig, at tayo po ay makakuha po kahit isa lamang sa mga banal na aral ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na Apo Kunching, kahit isa lang po minsan sa isang linggo, pag po ito'y nagkasama-sama, malaki po ang mababago sa ating sariling pagkatao at sa ating pang-araw na araw na buhay. Buhay po ba ang Diyos?
At sa umagang ito po at sa pagpasok ng taong kasalukuyan, para po sa akin, ang nasa ko po at nawa po ito ay maging ano nating lahat, yung panuntunan nating lahat, ang ganap na pagsasabuhay para sa salita ng ating Panginoon. Paano po tayo makakapagsabuhay? Kung tayo po ay nakikinig araw-araw sa banal na aral ng ating Panginoon, at tayo po ay may napulot minsan isang linggo, at ito po ay ating isinabuhay, unang-una po tayo makikinabang. Bakit po? Unang-una po, maalis ang ating kayabangan. Mawawala na po yung ating kaplastikan. Sapagkat alam na po natin na ito ay hindi na po tama para sa atin na gawin pa dahil tayo po ay araw-araw sumasamba, nakikinig ng mga banal na aral. Kaya nga po, sabi ko nga po nung nakaraan, kung maaari nga po, alisin na po natin yung pagiging Tupperware natin. Itapon na po natin yun. Sapagkat kung paulit-ulit po itong ating gagamitin, hindi po tayo magbabago. Hindi po tayo magiging totoo sa Diyos. Halimbawa po tayo ay naghahandog. Although wala pa rin po ako nahandugan, ano po? At kung loloobin po ng Ama, nabigyan ako ng pagkakataon na makapaghandog kahit sa kaninong kapwa natin, huwag po tayong maghintay ng anumang ganti o kapalit. Sapagkat pag tayo po ay naghintay ng anumang kapalit nito, hindi po tayo totoo sa Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Halimbawa naman po, ako naman po yung taong nahahandugan, ano po? May naghahandog sa akin ng malaki, naghahandog sa akin ng maliit. Bilang tao ay wala po akong kakayanang ibalik yun para sa mga taong naghandog para sa akin. At kung ako po ay magbibilang tao, siguro po ang gagawin ko, kung ano yung makakaya ko, siya kong gawin na kapalit nito. Subalit eka nga po huwag lamang yung malalaki na naghandog sa iyo ang bigyan mo ng ganti. Kung hindi lahat sila ay parehasin mo, sapagkat ito ang kalugod-lugod sa Diyos. Nawa naman po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay, sabi ko nga po sa inyo, mas marami po tayong nagagawang pagkakamali, hindi lamang po sa ating kapwa. Kaya po ang dalangin ko sa ating Diyos Ama, habang binibigyan tayo ng pagkakataon, o higit lalo ako sa aking sarili, gawin na po natin ang mabuti. Yun lamang po at magandang umaga. Maraming salamat po kapatid na Pearl at sa iyong pagbabahagi po ay doon po natin makikita kung paano natin isabuhay ang salita ng Panginoon at ang pagsasabuhay na yaon ay dapat ay nasa atin kagustuhan, hindi lamang yung naririnig natin tapos sige gawin ko kasi natatakot tayo, hindi. Gawin natin dahil yun ay kagustuhan natin na magbago. At kung ano man ang atin mga nararamdaman na kung minsan ay nagdadalawang isip tayo ay nandito na tayo. Huwag na tayong matakot. Nandito na ang ating Panginoon. Nagsasabi na sa atin na siya ay totoo sa katauhan ng ating mahal na Apo Kumsing. Amen po ba yun? So, mga kapatid, sa mga ibinahagi po ng ating mga kapatid ay dapat po ay isa-isahin na rin po natin himayin kung alin po ang nakakabuti sa atin at kung ano ang nararapat natin isabuhay. Sapagkat kung minsan hindi na po natin alam kung alin ba yung katotohanan
na ito ba ay nararapat para sa akin na sa buhay ko ba o ano ba? Sapagkat kung minsan po ang atin nalilito-lito na tayo, sapagkat hindi na rin po kasi tayo masyadong tumitingin doon sa katotohanan, kundi yung nakikisama-sama lang tayo na punta ka dito, sama kita. Pero yung totoo po na kadahilanan kung bakit po narito tayo ay kung minsan ay wala po yun sa ating kalooban. Amen po ba yun? So ang susunod po natin magbabahagi ay ang mother of the house, si Mami Maris. Purihin ka, Ama. Muli sa araw na ito ay pinahintulot mo upang magdulot at magbahagi ng iyong kabuntihan at kagandahang loob na sa bawat araw ay amin natatanggap na kailanman ay di kumupas mula noon, ngayon at kailanman. Nawa sa araw na ito, kung paano ang mga anak mo'y tinawagan mo, mataman silang makinig, magsuri, at ganap tumanggap sa iyo sa pamamagitan ng iyong mga aral, sa katauhan aming mahal na Apo Kunching na yung kinalugdan, na sa amin ay binahagi mo upang matutunan na yung kabanalan. Amen. Buhay po ba ang Diyos? Purihin, dakilain ang ating Panginoon. Parang ang lungkot nyo. Amen. Parang nakikiayon kayo sa ano ng panahon. Parang, ano bang kulang? Alam ko po, yung mga bago at yung ilan, panay ang tingin doon sa bandang adoration, sasabihin nila wala pa si Apo. Parang nakakatamad ng makinig sa mga nagbabahagi. Alam niyo po, kung lahat po tayo ang magiging pandaman natin ay isang Diyos ang pinakikipagtipan natin sa dakong ito, hindi po kayo maboboring. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Opo. Sabi ko nga kay Mami Beth, sa isang eskwelahan man, kapag ikaw estudyante, at alam mo na bukis yung professor mo, boring po, di ba? Subalit, ikaw na nagmimithi na gusto mong makapasa, kahit yung nagtuturo ay boring, kailangan ikaw may pang-aliw ka sa sarili mo, sapagkat nasa professor mo ang karapatan para ipasa ka. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Dito rin po, kung naboboring po ang ilan sa pakikinig sa mga nagbabahagi, tumitindig po sa gitnang ito, alam nyo po, sabi ko nga, kung ang magiging pandama po namin ay magiging boring kayo, parang boring na rin po kami kung bilang pagkatao. Amen? Wala po kaming uulatan ng mga nangyayari sa amin araw-araw na kaloob ng ating Panginoon. Buhay po ba ang Diyos? Subalit salamat sa Ama, sapagkat yung iba man po ay hindi ganun kalalim pa at kasalukuyan pa lang pong kumikilala sa kalaliman ng ating Diyos, magalak pa rin po tayong lahat sapagkat bawat araw, bawat minuto, hindi nawawalan ng ipapahiwatig ang ating Panginoon sa ating puso. Buhay po ba ang Diyos? Bakit ko po nasambit? Sabi ko nga sa inyo, ang buhay po namin bilang mga lingkod ay buhay na bilang natural na tao. Amen? Naglalaba, ito po ibabahagi ko po, ano po, at alam ko po na uunawaan niyo po ito. Naglalaba, nagluluto, naghahanap buhay, kung mayroong hanap buhay, lahat ng ginagampanan ng ordinaryong taong hindi pagganap ng lumalim sa Diyos, ginagawa rin po namin. Subalit ano po ang pagkakaiba? Bakit po nawala yung pagka-boring? Sa bawat gampanin po na yan, pumapasok ang Espiritu para iulat sa iyo kung ano yung ginagawa mo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Bakit ka po nasambit? Nung dalas-dalas po na, sabi nga ni Nanay Myrna, kapag ikaw ay masyado mong ginupo, mismo ikaw, hindi ang Diyos. Kailanman ang Diyos hindi gugupo. Kapag lalo mong ginupo ang sarili mo, sadyang mararamdaman mo na may mararamdaman ka sa katawan mo, na alam mo na may limitasyon ng lahat. Parang isip natin, na kapag ang isip mo, ang laman lang na maaaring sumakay ay 10, parang jeep, ano? At kumarga ka ng 20, sigurado may kakabuse dyan. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At yan po naganap.
naganap po yan sa akin eh. Kaya ko sinabi sa inyo. Kaya kung napansin nyo po, last year po ang pangit ko eh. Bago matapos po yung December, dry, halos ang lalim ng mata ko. Pero pinahihintulot, subalit pinahihintulot ng Ama na maramdaman mo, manaka-naka ang problemang pantao muli sa panahon na kapiling mo siya para ikaw mismo sa sarili mo makapagnilay. Buhay pa ba ang Diyos? Sino po ang apektado kapag gano'n na nakikita sa'yo ng tao? Di ba ang Diyos? Bakit? Isipin mong ibibintang sa Diyos yung ginagawa mo, hindi naman wala siyang kinalaman sa'yo. Buhay pa ba ang Diyos? Amen? Kaya mga kapatid, bakit ko po ito binahagi? Huwag po natin ipahiya ang Diyos sa ating mga sarili. Amen? Nung kahapon po, kagaya ng binahagi ni kapatid na Edith, 2 weeks po ako na nag-drain ako ng blood, na wala kayong kamalayan, kaya medyo na-dry po ako last 2014, na alam po ni kapatid na Ana yun at ng mahal na Apo at ng mga kapatid ko na sabi ko nga, kung bilang pagkatao at wala ako sa Diyos, matatakot ano po, dahil lumatag po ang aking matres doon po sa ano ng aking bukana po dahil sa pagbuhat-buhat at siyempre po malapit na mag-menopause, halos nabuang na ang pagdaloy po ng blood. At dumatal po sa akin na, sabi ko nga po sa inyo, kung ako po'y naging lalaki, para po akong, yung nararamdaman ng may prostate, naramdaman ko po, na halos may tumutukod sa akin. Sobrang napakasakit. At kapag umihi ka naman, parang ikaw ay bumabagsak ang dami po at mahirap. Kaya ko lang po ito binahagi sa inyo. Trinay po ako nasabihan ng ating mahal na Apo na magpa-ultrasound ako. Dahil nararamdaman ko pong tumitigas yung dito po. Subalit, pinanaligan ko po ang tinura ng banal na espiritu sa katawan ng mahal na Apo na sa nakikita ko sa yung tumataba ka, wala kang diferensya. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sinabi po ni kapatid na Ana na siyang humaplos po sa akin noong una, sabi po niya sa akin, Mami, napakaganda pa ng iyong matres, sabi niya. So, bumagsak lang sapagkat siguro sa pagbubuhat mo at sobrang dami po talagang gawain. Amen? Siyempre, nawala lahat ng aking ibinigay ng Diyos sa akin na kasambahay. So, pinanaligan ko na magaling na ako. Kaya nawala lahat ng mga kasama ko sa bahay. Subalit, noong mga time po na yon, magiging sinungaling po ako sa inyo kung hindi ko po yun iniisip. Dumaratal po sa aking isip ang kalalagayan ng aking sarili. At pagkatapos po nung nasabayan po na ang bumuhay lang sa akin ng mga panahon na yon, ang bahagi ng Espiritu. Bakit? Hindi po ako nakakatulog. Tanungin niyo po si kapatid na Pearl dahil nakikiamot po ako ng aircon sa kwarto niya. Kaming dalawa ng aking kasama, si baby. Dahil sayang po yung kuryente kung magdadalawa pa kami ng aircon. Ano po? Ngayon po, sabi niya sa akin, ano bang ginagawa mo? Pagmulat ng mata, nakita nagdasal. Pagmulat ng mata, iihi ako, gising ka pa rin. Sabi ko, hindi ako makatulog. Although wala namang bumabagabag, subalit pumapasok po yung, syempre po, bilang pagkatawan po, salamat sa Ama. Nakita ko po yung pagbagsak ng aking katawan, although mataba ako, pero ang laki ng ipinangit ko. Kung napansin niyo po yun, buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Pero ngayon po, unti-unti nang binabalik ng ating Panginoon, sapagkat almost normal na po ako. Nasabi nga nating mahal na Apo Kunching, kapatid, sabi niya, laban lang. Sabi niya magpa-ultrasound daw ako. Alam niya po sagot ko? Kahit mga kaibigan nagsabi, hindi po ako kumukontra sa mga nagpapa-ultrasound. Subalit iba-iba po ng pananalig at pananampalataya. Pa-ultrasound ako, magpahinga, at hilingin daw ko po, kahit sa mahal na Apo na ako magpahinga. Alam niyo po, ito pumasok sa isip ko eh. Kapag itutulot ng Diyos na sa pagkakataong yon, ako ay malulugmok sa karamdaman, one day lang pwede niyang gawin. Amen? Pero nakita niyo ba akong umabsent? Buhay po ba ang Diyos? Paakyat-akyat. Andun yung karga. Sinusubo ko pa rin kung gaano katibay. Kapag hinahaplos ng mahal na Apo at hinahaplos ni kapatid na Ana, sinusubo ko pa rin kung gaano katibay ang aking katawan. Buhay po ba ang Diyos? Salamat sa Ama. Sabi ko po, natatakot po kasi ako kapatid na Edith na gamitin ng kalaban. Kumbaga natatakot bilang tao na gamitin ng kalaban yung machine. Amen? Dahil ang pananalig ng isip at puso ko, wala akong karamdaman, baka
pumasok si kalaban sa machine, makita na may karamdaman ako, di guguluhin ang isip ko. Buhay pa ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya pinanindigan ko po, hindi pa ako nagpa-ultrasound. Amen? Sapagkat, alam niyo po, bilang mga lingkod, lahat po ngayon ang dadaanan ng kalaban, hinihimay po namin. Sapagkat sila po ay hindi titigil sa amin. Amen? Hindi po sila titigil. Kahit saang anggulo, kamag-anak mo, kapatid mo, mahal mo sa buhay, papasukin niya ng kalaban para sirain ka. Ngayon, kapag nakita ng kalabang ni saglit man na ikaw ay bumibigay, raratsyada po yan. Subalit salamat sa Ama, sapagkat no way ka sa akin, kalaban. Buhay po ba ang Diyos? Kaya eto po, malusog na kapatid na Edith, kagaya mo, na tuwing nadadaop ko ang mahal na Apo, sinasabi po niya sa akin, kumusta na? Okay lang po, mahal na Apo. Pero pagtalikod po nun, hindi naman ako okay. Kaya lang, ayaw kong bigyan ng alalahanin ng mahal na Apo, sapagkat kami po lahat ay kilala niya. Pero kahit sa kabila ng pagsabi mong okay ka lang, alam ko po na araw-araw dinudulog po ang bawat isa para maging tunay na okay kami. Buhay pa ba ang Diyos? Salamat sa Ama, sapagkat sa pamamag, bakit ko po ito binahagi sa inyo? Lumaban lang po kayo, may mga karamdaman. Amen? Lumaban lang po kayo. Sa katotohanan lang po, kung dumaratal sa isip nyo na nagtatanong kayo, bakit kami nagkaroon ng ganito? Bakit kami mayroong karamdaman na ganito? Eh, ibabalik ko po sa inyo ang tanong, ano na ba nagawa nyo sa Diyos para hindi kayo bigyan ng ganyan? Buhay po ba ang Diyos? Magsubok lang po yan, pahintulot lang. Amen? Para magpakilala siya sa inyo. Ganyan din po kami. Pag dumaratal ang pagsubok po sa amin, bilang pagdalisay, kagaya po sa ating mahal na Apo at sa mga kapwa-alagad, kayo mga tagasunod din po na sadyang dumito na po sa dambanang ito, doon mo makikita na kapag magagawin mong positibo, yung pagninilay mo, kaya binibigay yan ng Diyos sa'yo dahil alam niyang mahal ka niya. Doon mo niya ipadadama sa'yo na sa kabila ng pahintulot niyang pagdalisay na gawa ng kalaban, siya yung tagasaklolo mo, siya yung hero mo. Amen? Kaya mga kapatid, binahagi ko po yun sa inyo para makalaban po kayo. Huwag na po natin pahintulutan na, syempre po, ibinigay ng Diyos ang mundo para tayo gumalaw. So, ibig sabihin po, sa bawat paggalaw, sa bawat pagdalisay na pinahintulot, hindi naman tayo nag-iisa eh. Amen? Hindi tayo nag-iisa. May kasama po tayo, tunay na kaibigan, ang Diyos na buhay, sa pamamagitan ng Espiritu Santo, kung lubusang makapapanahan po sa ating puso at kalooban, aba, yung pagdalisay, simple lang. Buhay po ba ang Diyos? At ito po mga kapatid, bawat araw, kami po, lalo na ako, si Mami Beth, mga kapatid ko po, nagmimithi po kami sa tuwina na ang mga tagasunod, mga pasyente na pumutungo sa dakong ito, yung magmithi rin po na mag-grow. Amen? Sapagkat, simple lang po. Halimbawa, ibibigay ko po yung sample sa inyo. Bibigyan ko na lang kayo ng 20 minutes before take-off. 20 minutes. Take-off na ang sasakyan papunta sa langit. Kung hindi po tayo magmimithi na makisabay doon sa kaukulang nasa ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, at hindi rin po tayo magkakaroon ng drive na makisabay doon sa nasa ng mga nakadama sa pamamagitan ng banal na espiritu sa katauhan nating mahal na Apo Kunching, yung 20 minutes before take-off, sigurado maiiwanan kayo. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya, yun po yung drive na binimiti po namin. 2015, sa paglilingkod ng ating mahal na Apo ay papasok na po ng 14 years. At bilang mother of the house, 9 years na po ako. Masasambit ko po na kung bibilangin po doon sa iniwanan mo na buhay bilang tao na kung ipagkakaloob ng Diyos, Mami Beth, makinig po kayo ha. Mami Beth, halimbawa si Mami Beth, hihingin ko po ang kanyang sample. Sapagkat siya po, nung iniwan niya ang trabaho niya, sumisweldo na po siya ng 30,000 a month. At maaaring umakyat pa po yun sapagkat director na po siya. So within 9 years,
I-divide niyo po yun sa 30,000 within 9 years. Magkano na po yun? Amen? Mga kapatid, ayan po, mga kapatid, 9 years dito po sa lugar na to. Kung kayo po'y magninilay, maging kayo. Magbilang po kayo sa mga pinamasahe nyo. Ilagay nyo na lang po na 100. Bawat araw, pagtungo nyo sa dahong ito, kung ilang taon na kayo, namuhunan na rin po kayo. Amen? Sa palagay nyo po ba? Kung yan po ay magiging parang gaya-gaya lang ang ating gagawin. Audili kaya ay kapag andito lang tayo mabuti, paglabas natin balik tayo sa dati. Palagay nyo po ba? Kumita kayo? Hindi. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Kaya dito ako, ngayon lang po ako tatayo dito eh. Hindi po ako tumatayo dito, nakita nyo po. Totoo po yun. Bukal sa puso ko po ibahagi sa inyo sapagkat yan po ang pinagnilay sa akin ng Diyos. Yan po ang pinagnilay sa akin niya kagabi, kaninang madaling araw. Na sa pagsuko, alam natin na hindi lang ikaw mismo sarili mo nagsasakripisyo, kundi ang mga mahal mo sa buhay. Amen? Yung dati mga kamag-anak mo na pwedeng humingi sa'yo, hindi mo na mabibigyan financially dahil isinuko mo na sa Diyos. Amen? Sino nagbibigay sa kanila? Ang Diyos. Sapagkat sa pamamagitan ng panalangin at pagdulog, dahil nakaprenda po kami, hindi kami pwede mag-fluctuate. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Magnilay po kayo. Hindi lang po yun sa mga hinirang. Hindi ko po kayo pinangangaralan. Subalit ito po yung ibinigay na pagninilay sa akin ng Ama kaninang madaling araw. Anak, kung kayo'y nagdudumali na makatikim ng sarili niyong bunga, mas lalo akong nagdudumali sapagkat akong namuhunan sa inyo upang kamtin niyo ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? At sa pamamagitan ng mahal na Apo Kunching, sulong, hindi mo po niyo po yan mapagninilay pag tao ka lang. Subalit, salamat sa Ama. Dahil alam ko po, si Mami Beth po ang ibibigay ko po sa inyong sample. Ang bilis ko mag-multiply pagdating po sa pera. Si Mami Beth, sa 9 years, sa 3 times, 30,000, sa 9 lang ha, sa 10 months lang is 300,000 ang 10 months. Times 9 is 27 million. 2.7 million, 3.6 billion. Sa 10 months, every year lang yun ha. O ipalagay po natin na 360,000 times 9 years. Magkano na po yun? Almost 4 million. Puhunan po niya na iniwan niya pag araw-araw siyang nagtatrabaho sa mundo ng tao. Ito po, hindi ko po ito binigay sa inyo para ipamukha sa salitang tao. Hindi po. Dahil walang kabayaran ang pagtanggap sa ating Panginoon, kundi ang pagsuko mo, susuko ka ba na hindi ka makikinabang? Sobra ang pakinabang na ibinibigay ng Diyos kahit wala ka makakamta na salapi. Amen. Buhay po bang Diyos? Kagaya ng binahagi ni kapatid na Pearl. Kaya yun po ang gustong masilayan ng Ama. Kung paano natin pinahahalagahan yung pagbungkal at paglinang po niya sa ating puso para yung butong itinanim ay matikman din po nating lahat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Mga kapatid, yan po, sa pagninilay, alam niyo po, dyan po naaaliw ang isip ko eh. Sapagkat maaaring hindi po kami mapuspos. Amen? At ito ang dulog ko sa Kanya, Ama, yamang ako'y tao lang na nilikha mo. Patuloy nagpapakababa sa'yo. Huwag mong pahintulutan na mangibabaw ako. Sapagkat aaminin ko sa'yo, Ama, kung bilang pagkatao ang mangingibabaw sa akin, ngayon din, hihindi ako sa'yo. Amen? Sapagkat hindi ko kaya ang ginawa mo. Ngunit, kung ikaw ang mangunguna at mananatiling mangunguna sa isip at sa puso ko, ano man ang pagdaanan ko, gugo ako sa iyo, sapagkat alam kong kasama kita. Buhay po ba ang Diyos? Kaya mga kapatid, totoo po yun. Sinungaling po yung hindi man nakapagninilay na yung sarili niya hindi niya may sama.
Subalit sa ngayon po, ang pagninilay, mas lamang na dapat wala ang sarili mo. Sapagkat kapag ang pagninilay mo'y kasama ang sarili mo, mangingibabaw pa rin ang pagkatao mo. Amen? Dahil makikita mo ang lahat ng kulang, makikita mo ang lahat ng wala. Subalit, kapag iwinala mo ang sarili mo at nakapokus ka lang doon sa gusto ng Diyos para sa'yo, kung paano kanya hinulma, na ito yung gusto ko sa'yo, anak. Kaya kita inakay at binuksan sa dako kong tipanan. Ito lang yung gusto ko sa'yo. Ngayon mga kapatid, iyan iwanan ko po sa inyo. Nakapokus ngayon ang isip ko sa gusto ng Diyos para sa sarili ko. Kaya, kung halimbawa man po na may lalapit, hindi naman po iniiwasan at pagkakapwa-tao. Subalit, sabi ng ating Panginoon, tama yung sabi ni kapatid na Pearl, hindi mo maaaring tumbasan kung ano yung ginagawa ng tao sa'yo na ikaw mismo. At andito ka sa mundo ng ganito. Amen? Kundi, ang Ama ang magbibigay ng pagtumbas. At huli, ibibigay ko po sa inyo ang sample. Siyempre po, sa unang buhay nga namin, alam nyo po, ang dami pa rin nagpa-follow up, kasi unang pagpasok ng taon. So, tumatawag. Kapag doon sa pangalan nakikita ko na nang itatanong nila sa akin ay pantao, hindi ko sinasagot. Siyempre, pinababatid po ng Ama, anak, ang dami na naman itatanong yan sa'yo. Ilang araw po yun, iniiwasan ko po yung tumatawag sa akin na yun. Alam niyo po, nahuli ako kagabi. Ang sumagot po yung bata, si Angel. So, wala na akong choice. Pero salamat sa Ama, sabi ng Ama, anak, bakit pinahintulot ko na sagutin ng bata? Ang sasabihin lang po pala ng tao, magpasalamat. Buhay po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Anong nais ko pong ituran? Totoo po yun, minsan nakakatakot po Dahil, hindi nila maunawaan kung ano yung ginagampanan mo. At kapag alam mo at dama mo taong-tao sila, may mga pagkakataon na maaari ka pa rin nilang apuhapin bilang pagkatao at maunawaan ka. Subalit hindi pa rin nagkamali ang ating Panginoon. Pagkatapos ng kumustahan, pasalamat, isiningit pa rin yung gusto bilang tao. Buhay po ba ang Diyos? Ganun ang tao. Kaya mga kapatid, tulungan niyo po kami. Tulungan niyo po kami makapokus sa ating Panginoon. Amen? Focus lang po kung ano yung gusto niya para sa ating lahat. Maging kayo po. Magtulungan po tayo na makafocus po tayo sa ating Panginoon na kung ano yung gusto niya para hindi po magulo ang laman ng isip, ang laman ng puso. At lastly po, ito yung iiwanan ko po sa inyo, mas masarap kapag alam na ito lang yung responsibilidad mo at nakapokus ka doon, all force maibibigay mo dahil alam mo, yun ay para sa Diyos. Buhay pa ba ang Diyos? Opo! Hindi na mahahati ang isip mo. Kapag 100% yung isip mo, eto lang yung gusto ng Diyos sa akin. Eto lang yung dapat kong gawin para sa Kanya. Focus. O nakafocus ka, hindi magulo ang isip mo. Wala nang magugulo sa isip mo sapagkat naroon ka lang sa Kanya. Amen? Kaya mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo. Kapag dumaratal po yung pagkakataon na kayo nagugulo, na alam nyo namang may Diyos, huwag nyo pong hanapin sa tao yung ibibigay ng Diyos. Amen? Dumulog po kayo, dumulog tayo, at sisiguraduhin ko po sa inyo, gagamit man siya ng tao, ang gagamitin niya mula din sa Kanya, na hindi sa inyo magtatanong, hindi sa inyo magbibilang, kundi ibibigay niya ng buong buo, sapagkat alam niya, nating lahat, at alam ng Ama, na hindi siya mapagbilang. Kaya mga kapatid, yan po iwanan ko po sa inyo, focus lang, upang manatili kayong maganda, malakas, at higit sa lahat, puspos ng pag-asa. Muli, magandang umaga po sa tanghaling ito. Maraming salamat po, Mami. Kaya po ang sabi ng ating Mami or Mother of the House, mag-focus. Sapagkat pagka fino-focus na po natin na, inihahanda na po natin ang ating sarili upang tanggapin ang biyaya na ibibigay sa atin ng ating Ama. Amen po ba yun? Kaya po, maraming kaparaanan po kung paano tayo mag-focus at kung paano naman natin ihanda yung sarili natin sa Kanyang ibibigay sa atin.
biyaya. Ito po ang ating susunod na ating pagbabahagi ay tinatawagan ko po si Tita Beth. Salamat kapatid at salamat din aming Panginoong Diyos sa araw na ito na muli mong inakay ang mga anak mo na makarating sa banal na lugar na ito sapagkat batid po namin na hindi man kami magsalita, alam ninyo ang nilalaman ng aming puso't kaisipan kung bakit ang bawat anak na inakay mo ay nandirito. Ang iba sa kanila may mga mabibigat na problema sa pamilya, sa kabuhayan, sa karamdaman. Batid mo lahat ito, Ama, kaya kami ay buong pusong namamanhik sa inyo na nawa anuman po ang aming mga kahilingan, lalo na po ang mga kapatid kong inakay, naway wag silang mabigo at umuwi sila na puspos ng kagalakan ng kanilang puso at kaisipan. Amen. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Wala pong temang ibinigay ang ating kapatid na Josie Tulfo para po sa mga kaalaman ninyo. Very proud po ako sa kanya bilang asawa ng isang Ramon Tulfo, subalit nagbabata. Nandito nagpupunta sa dambana sapagkat dito niya nakilala ang Diyos na buhay. Katulad din po, Tita Jo, with your permission, katulad din po, marami din siyang karamdaman. Natatandaan ko po yung kanyang pagbabahagi na once a year daw, mga 6 times daw siyang napupunta sa St. Luke's dahil sa kanyang mga karamdaman. Subalit tinakda ng Ama, after po niya na ma-hospitalize, siyempre nagpaganda, nagpunta sa parlor, at sa parlor niya narinig na merong isang Apo Kunching sa dako ng Paligid, Candaba, Pampanga, na nagbibigay ng kagalingan bilang hinirang ng banal na espiritu, karamdaman ng pisikal na katawan, nagkakaroon ng kalutasan. Kaya po siya, siguro po nauna lang ako ng konti sa kanya. Ako po lumalakad na sa 9 na taon na ako'y nandirito. Siguro po si Tita Josie, mga 8 years na po siguro na nagbabata. Kayo nga po, dyan lang sa tabi-tabi umuuwi. Siya po sa Quezon City. Just try to imagine yung traffic na sinasagupa niya, lalo ng holiday season. Pero in spite of that, hindi po yun naging hadlang upang siya'y makarating dito. Sapagkat naramdaman po niya sa lugar na ito na nandirito ang Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ako po, kaya po ako nakarating dito, baka po maitanong ninyo, katulad nga po ng sinabi ni Mother, sa mundo ng tao, naging abala ako kung paano ko pauunlarin ang sarili ko sapagkat pag marami kang kurso, marami ang sweldo, malaki ang sweldo. Ngayon po kasi sa mundo ng tao, ang qualification ng tinitingnan para po makompensate kung ganong kalaki yung isusweldo. So mas marami kang pinag-aralan, mas malaki yung sweldo. Kaya po ako, dun ko po ginugol yung panahon ko na paunlarin, kumuha ng maraming kurso para magkaroon ako ng maraming sweldo. Subalit, sa kalooban ng Ama, sabi ng Panginoon, banal na Espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, sapat na yan. Stop na, Elizabeth, sapat na yan mga ginawa mo sa mundo. Tapos na yan. Ako naman ngayon ang paglingkuran mo. Kaya po ako ay nakarating sa banal na lugar na ito. Sapagkat may kahilingan ng Panginoon na sinabi sa akin sa katauhan ng mahal na Apo Kunching, ako naman, masyado ka ng maraming ginugol sa buhay mo bilang mundo ng pagkatao. Ngayon, dadaling kita sa ibang mundo, sa mundo ng espiritu, kung saan mo mararamdaman ang higit na kagalakan at kapayapaan ng kaisipan. Alam niyo po, ano po ang inani ko? Tama, lumaki yung sweldo, pero kaakibat naman ito, laging masakit ang ulo ko. Bakit? Mataas yung sweldo, mabigat yung trabaho, sobra stress. Amen po ba yun? Pagka ang trabaho mo, nasa magandang posisyon ka, umasa ka, shock absorber ka ng lahat ng stress ng mga taong nasa kapaligiran mo. Yun po yung naging kaparaanan ni God kung ba't ako nakarating dito. Nagkasakit ako ng migraine, may migraine ako, meron akong vertigo, napakataas ng kolesterol ko, kaya po pala umaatake yung 3 karamdamang ito dahil po sa sobrang stress. Na makarating po ako sa banal na lugar na ito, katulad din niyo po ako nakaupo,
nakikinig sa mensahe ng mga nagpapahayag dito sa gitna. Kaya wag po kayong mainip. Nakikita ko po kasi yung iba sa inyo, inip na inip, lagi nakatingin doon. Ang tagal naman ni Apo Kunching, alam niyo po, sa pagbabata ninyo, wala kayong kamalayan, pinapagaling na kayo ng ating Panginoon. Sapagkat batid po ng Ama, ang laman ng puso't kaisipan, alam po ni God kung kayo naiinip. Alam po ni God kung kayo nababagot. Kaya ano po ibibigay sa inyong kagalingan kung ganon ang laman ng puso't kaisipan ninyo. Pumokus kayo, sabi ni Mother, pumokus kayo, nandito kayo sa loob, i-focus niyo ang puso't kaisipan niyo sa Panginoon. 100% meron kayong mapapala. Pero kung kayo naiinip, 100% wala kayong matatanggap. So it's a matter of choice. Anong gagawin nyo? Ipalagay ang kalooban ninyo o guluhin yung kaisipan ninyo. Nasa sa inyo na po iyan, mga kapatid ko. So yun po, yung naging dahilan, unang naging dahilan ng Panginoon kung bakit ako nakarating sa lugar na ito. Wala nang Planax, sa vertigo ko, sa sakit ng ulo ko, sa migraine ko, wa-effect na po sa akin ng Planax. Buti na lang, nakarating ako sa banal na lugar na ito. Hindi ko po sinisiraan ang may gawa ng gamot na Planax, pero yung po palang mga pain reliever, nakakasira po pala ng bituka yan, nakakasira po pala ng sikmura yan. Dito po, dati nagpla-Planax ako, pero nararamdaman ko parang may kakaiba ako nararamdaman dito sa tiyan ko. Parang binubutas. Kaya po pala, yung Planax, matindi na po pala yan. Dito po, gumaling ako, walang Planax. Ano po ang nakagaling sa akin? Ang banal na salita ng ating Panginoon. Ang pinagmumulan po pala ng sakit ng ulo ko, yung mga negatibong dumarating sa buhay ko na ini-entertain ko. Mga negative po ba na marami akong takot, hindi pa nangyayari, natatakot na. Naku, baka yung magulang ng batang ito magreklamo ako ipatulpo pa. Yung po ba mga ganon? Ang dami ko pong kinakatakutan. Kaya po, isa po iyon sa mga dahilan kung bakit laging sumasakit ang ulo ko. Mga problema, just try to imagine, nung pong panahon na ako ay principal, ang enrollment po ng grade school is 1,500. Mantak nyo pong intindihin ko yung 1,500 bata na yon. Hindi lang po yung bata, siyempre pati yung mga magulang noon na nagpapaaral, kasama na rin po yun sa iniintindi ko. Plus yung pong kulang 70 teachers na nasa pangangalaga ko. Sino po ang hindi mai-stress, lalo na't kung wala ka sa Panginoon? Kaya napakahirap. Napakahirap kumilo sa mundo ng tao. Diyan po ako inakay ng Panginoon. Siguro sabi niya, kawawa naman yung anak ko na to. Pamamahingahin ko na. Kaya tandang-tanda ko po yung mensahe ng Banal na Espiritu Ang sabi po ng Banal na Espiritu, iginanyan po yung palad niya. At ang sabi po sa akin, simula sa araw na ito, pamamahingahin na kita sa aking mga palad. At yung po'y tinanggap ko at walang pagkabula, yung po, na wala na po yung mga karamdaman ko na yun. So yun po yung kadahilanan. At meron pa pong isang mas grabe, kasi po alam po ni God, kilala ako ni God Kilalang kilala ako ni God, wala akong maililihim sa Kanya. Basang-basa niya ang aking puso't kaisipan. Kung simpleng problema, malabo pa rin niya akong maakay. Sapagkat meron pa din akong magiging dahilan. Ano po yung ginawa niyang masigit na kaparaanan? Yung pong apo ko. Siyempre po, mga lola. Sino yung mga lola dito? Taas nga po kamay ng mga lola. Aminin po ninyo, hindi ba mas mahal natin ang mga apo? Mas mahal daw po yung tubo kaysa doon sa puhunan. Kaya karamihan po sa mga lola, konsentidor. Hindi po ba? Mali na yung apo, inaayunan pa. Kasi po, ganun po natin pinapakita yung pagmamahal. Alam po ng Panginoon na matigas ang kalooban ko, kaya isa rin po sa ginamit niya yung apo ko. Yung apo kong babae na nasa Taiwan, taga Taiwan, nagkasakit po sa balat na puro sugat. Puro sugat po yung kanyang paa, yung kanyang kamay, yung kanyang braso, puro langib. Nakakaawa po yung bata, 3 years old siya noon. Meron na siyang inferiority, ayaw na niyang humarap sa tao, laging nakahalukip-kip. Tinatago yung sugat. Yung anak ko po, hindi sa akin nagtatapat ng problema. Mahal na mahal kasi ko ng mga anak ko, ayaw akong pagdali ng problema. Sinasarili nila yung problema. Yung po palang apo ko na yon, sa Taiwan, nakaka-15 doktor. Pero hindi po gumaling.
Ang dami na pong gamot na ipinahid sa balat, hindi rin po gumaling. Nang makita po ako ng mahal na apo, sabi po niya sa akin, kapatid, may lumbay ka. Nakita niya sa mata ko yung lumbay ko. Sinabi ko po sa kanya yung dahilan. Sabi po niya, pauwiin mo siya rito. Sa loob ng 9 na araw, gagaling siya. Buhay ang Diyos, sapagkat hindi tao yung nagsalita. Banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo Kunching na nangako sa akin, pinauwi ko yung apo ko. Unang araw, binuhusan ng dahon-dahon, mga nilagang dahon-dahon. Siguro mahapdi, kasi puro sugat. Hindi ko maintindihan yung sinabi ng apo ko kasi Chekwa. Chekwa siya yung lengguwahe niya, Mandarin, hindi ko maintindihan. Pero alam ko na yung salita niya, kahit hindi ko naintindihan, mga salitang nagpapahiwatig ng sakit, ng kirot. Nung unang-unang buhusan siya, nung mga dahon-dahon na ipinaligo sa kanya. Nung pong ikatlong araw, kumilos na po ang divine mercy ang ating dakilang manggagamot. Nakita ko yung mga sugat niya na sariwan-sariwa nung una, unti-unti nang lumiliit. Hanggang kalaunan, unti-unting natutuyo. Pero sa loob ng 9 na araw, siguro po nung mga ika-6 na araw, muling sumikal yung sugat. Paano pong hindi sisikal? Pagdating ko po sa bahay, galing dito, ang una kong tanong, paghakbang ko sa pintuan, kumati ba? Sumakit ba? Bakit ko po dapat itanong yun? Samantalang pinangako na sa akin ng Panginoon na gagaling na yung apo ko. So it means na kulang pa rin ako sa pagtitiwala. Sapagkat kung ako'y may pagtitiwala, hindi ko na dapat tinatanong yung makati ba? Dumami ba ulit yung sugat? Lagi pong yun ang entrada ko. Kaya po siguro, nung ika-6 na araw, muling pinasikal yung kanyang sugat. Para mates yung aking faith, yung aking paniniwala at pagtitiwala sa Diyos na nangako sa akin. Mga kapatid, ibang mangako si God. Kaya pag lumapit ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na apo Kunching at merong sinabi sa inyo, pakapakinggan yung mabuti. Sapagkat kung ganap kayong magtitiwala, 100% magaganap sa inyo. Amen? Marami na pong mga patunay sa mga kapatid kong nandito para patunayan yung sinabi ko. Nag-sorry po ako kay God. Sabi ko, God, sorry. Sa mga pagkakataon na nagkukulang ako ng pagtitiwala sa iyo, sorry po. Nagsisisi po ako sa mga katanungang ipinupukol ko pag dumarating ako ng bahay. At noon lang po, nagkaroon ng ganap na kagalingan yung aking apo ng panahon na yon, 3 years old. Ngayon po, si Sofia, 13 years old na, dalaga na, pinagaling ng ating Panginoon, divine mercy sa dambanang ito kung saan nandito ang Diyos na buhay. Kung hindi po siya nagkasakit, ang labo ko po sigurong mag-stay ng 9 na taon dito. Baka po after na gumaling yung migraine ko, nawala na ako. Pangatlo, ako po tapos yung apo ko, pangatlo. Year 2011, nagbakasyon po ako sa Taiwan. Tinawagan po ako ng kabiyak ng puso ko na sinabi na siya ay hirap ng umihi. Nakaupo na lang daw, nakahawak sa 2 tuhod at talagang hirap na hirap sa pag-ihi. Ang sabi ko po sa kanya, baka prostate, baka nag-e-enlarge yung prostate mo. Sabi kong gano'n sa kanya. Akala po niya kasi UTI. Ayun po yung sinabi ko sa kanya. So, como ako po'y nasa Taiwan, nagpatingin po. Hindi po nagkabula ang ibinahagi sa akin ng Panginoon. Nang siya po'y magpa-examine, double nga po yung size ng prostate niya. From the size of 4, which is normal, naging 8.07. So, doble yung size ng prostate niya. Bigla po akong tumawag sa mahal na apo Kunching. Sinabi ko yung problema. Sinabi po sa akin ng mahal na apo kung ano-ano yung ipaiinom na dahon-dahon. Sabi niya sa akin, after 1 month, pa-check up mo. Sabi niya gano'n, katulad po sa sinabi sa mga kapatid ko, pa-check up mo. Sabi niya gano'n. So after 1 month po na ipa-check up ko, gano'n din po yung advice ng doktor sa kanya, na after 1 month magpa-check up. So yung advice ng doktor at yung advice ng apo, iisa lang. Kasi po yung doktor na yun, may espiritu din ang may espiritong mabuti. Kasi po yung doktor na yun, meron din pong isang kaps na nagkasakit. Ang sabi daw po nung other doctor na pinagpagamutan, kailangan magpa-opera sa lalong madaling panahon.
Nung bumalik po siya, nagpunta po siya dito, instead na magpa-opera, uminom din ng dahon-dahon. After 1 month, wala nang nakita, nagulat din yung doktor. Katulad po sa kapatid na Edith, nagulat po yung doktor. Sabi daw po nung CAPS na yon, nagtatanong daw po kung anong ginawa mo. Sabi daw niya, nagpagamot ako kay Apo Kunching. Sa pamamagitan ng dahon-dahon, ako ay gumaling. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ganon din po yung nangyari sa kabiyak ng puso ko. 1 buwan pinag-take ng dahon-dahon. After 1 month, wala po kasing tiwala sa, hindi ko po, ayaw ko na po magkasala. Basta po, merong kakonting wala ng pagtitiwala. Sa St. Luke's po, nagpa-check up. Alam niyo po, buhay ang Diyos talaga sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. From the size of 8.07 ng prostate niya, naging 2.04. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya, bakit hindi po ako magtitiwala? Ang dami na pong hiwaga na ginawa ng Panginoon. Sakit ko, sakit ng apo ko, sakit ng kabiyak ng puso ko. At yung mga kasamahan ko sa bahay, may anak po akong 4th year high school. Aral na aral po sa banal na espiritu. Pag po inubo na, hindi na po sa akin dumadaing yun. Pupunta na po sa kusina namin, kukuha ng kutsara, iinom ng suka, after 30 minutes, wala na po yung pangangatin ng lalamunan niya. Lalo po ngayon na panahon ng ubo, yun po, sanay na po rin po siyang maggamot sa sarili niya. Kasi po, alam po niya na pag nagpupunta ako dito, na ibabahagi ko na yung ubo sa pamamagitan lamang ng suka ay gumaling. Kaya po siya, ganun din po ang ginagawa sa sarili niya. Talaga pong buhay ang Diyos. Mga kapatid, wag na po nating hintayin na magkaroon tayo ng karamdaman para kumilala tayo sa ating Panginoon. Yung iba po sa atin, bato-bato sa langit, ang tamaan ay wag magagalit. Kaya lang po napunta dito may karamdaman. Sana po masumpungan natin ang Panginoon nang wala tayong nararamdaman para higit po nating maramdaman ang kanyang presensya sa ating buhay. Naalala ko po yung sinabi ng pare sa aming lugar. Meron daw pong sakit na nakakatakot ngayon, nalaganap sa buong mundo. Alam niyo po ba kung ano yon? Hula. Po? Ano po? Ebola? Yun po, Yun po yung mga dating sakit na hindi po, ang sabi po nung pare, may sakit daw pong mas higit na nakakatakot na laganap sa buong mundo. Ito po Alzheimer disease, usually sa matatanda. Ano po yun? Hindi po ba yung nakakakalimot yun? Parang nagiging mali-mali. Yun po ba yun? Tama po ba ako? Pero ibang klase pong Alzheimer yung sinabi ng pare. Spiritual Alzheimer. Yan daw po yung laganap na sakit ng tao sa buong mundo. Ano po ang ibig sabihin nito? Ang spiritual Alzheimer na tinatawag, alam mo naman yung tama, pero nakakalimutan mo. Nakakalimutan mong gawin. Sinabi na sa pambungad na pananalita ng ating mahal na kapatid na Josie Tulfo, yung paninitsit, sitsit, alam natin na ito ay mali. Pero bakit natin nakakalimutan? Makakita lang tayo ng grupo ng tao na nagkukwentuhan doon mismo sa compound ninyo. Anong gagawin mo? Makikijoin ka doon sa sitsit nila. Alam nyo po, isa pong aral na napakinggan ko sa banal na espiritu na tinetreasure ko, wag na wag ninyong pag-uusapan ang taong hindi ninyo kaharap. Yan po ay turo ng banal na espiritu. Wag na wag ninyong pag-uusapan ang taong hindi ninyo kaharap. Bakit? Chismis yan eh. Pag yung tao na hindi nyo kaharap, pinag-uusapan ninyo, chismis yun. Tanggap po ba nyo yun? Sapagkat pag pinag-usapan nyo yung tao, ano yung pinag-uusapan nyo tungkol sa kanya? Yung bang mga bubuting ginagawa niya? Naku, bihira po iyon na pag-uusapan ninyo ko, yung buti ko pag-uusapan ninyo, hindi po. Ang pinag-uusapan po natin dun sa taong hindi natin kaharap, lahat ng kanyang kapintasan, lahat ng kanyang kamalian, lahat ng pangmusga, ginagawa natin sa ating kapwa. Kaya maliwanag na ito ay chismis. Pero bakit hindi po natin maiwasan? Bakit hindi po matanggal sa kaisipan natin yan? Alam naman po nating masama. At sa paninitsit, sabi po ni kapatid na Josie, kaagapay ng panchichismis sa buhay ng may buhay ay ang panghuhusga.
Sapagkat pag pinag-usapan nyo ang taong hindi nyo kaharap, gagawa na kayo ng sarili nyong conclusion about dun sa tao. Uy, bago yung kanilang TV. Flat screen, 34 inches. Saan kaya kinuha yung ibinili? Siguro, ganito. Siguro, nagtutulak ng shabu. Siguro, ganito. Nang husga na tayo dun sa kapwa natin. Ayaw po ni God niyan. Ang sabi po ni God, walang ibang makapanghuhusga sa ating kapwa, kundi ang Diyos lamang ang may karapatan. Sapagkat ang masama sa'yo, ang mali sa'yo, maaaring tama sa Kanya. Iniisip mong mali dahil iyon ang nasa isip mo. Pero ang nasa isip ng Panginoon, hindi katulad ng naiisip mo. Kaya wag natin siyang pangunahan. Nawa mga kapatid, yung sakit na Alzheimer's, spiritual Alzheimer, wala pong makagagamot niyan. Sino po ang makagagamot niyan? Ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Makinig kayo ng mensahe. Tuturuan kayo, masasapol kung ano man yung nilalaman ng puso't kaisipan nyo. At pag ito'y nasapol, malalaman nyo na kung ano yung tama at mali. At nawa, yung mga natutunan ninyo, huwag nyong kalimutan. Kundi ito ay ipasok natin sa ating tainga, papuntahin sa ating kaisipan, panirahin sa ating puso at ating isagawa. Yun lang po ang tanging gamot. Hindi kailangan ng mga tabletas, hindi kailangan ng mga kapsula. Ang tanging kailangan ay ang salitang banal na magmumula sa ating Panginoon. Kaya mapalad tayo pag tayo nandito, napakaraming karamdaman ang pinagagaling sa atin. Amen po ba yun? Sapagkat ang karamdaman ng pisikal na katawan ay dahil sa mahina ang ating espiritu. Palakasin natin ang ating espiritu, gagaling ang ating mga karamdaman. Kaya wag kang magtaka. 3 buwan na ako nagpapagamot. 1 taon na ako nagme-maintain ng gamot, pero bakit hindi ako gumagaling? Mga kapatid, isa lang ang kasagutan, mahina ang iyong espiritu. Ipagamot mo ang espiritu mo, lalakas ito at lalakas ang katawang lupa mo. Magandang umaga po at maraming salamat. Maraming salamat po, Tita Beth. At ang kanyang ipinahayag po ay isang halimbawa ng pag nakafocus po tayo sa Panginoon at yun po ay kanyang mga biyayang ibibigay sa atin. Kung hindi po tao ang inaasahan natin, kundi ang Panginoon, ay yan po ay 100% ibibigay niya sa inyo. At yun mga lahat po ng ibinahagi ng ating Mami Beth, Mami Marisa, mga ating kapatid, ayun po ay isang mga halimbawa kung paano magbigay ng 100% na biyaya ang ating Ama na nasa langit kung tayo po ay nakafocus sa Kanya. At habang tayo po ay nakafocus sa Kanya, ano naman ang ating ginagawa? Hindi po ba ang sana sa halimbawa ay kung bakit pagnilayan natin bakit po tayo naririto? Ano po ba ang nating ginagawa rito? Hindi po ba ang number 1 ay makinig sa salita ng Panginoon sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching at isabuhay, humingi ng gabay nang tayo ay makatupat sa ating mga narinig na magandang balita. Amen po ba yun? So mahirap po ba gawin ang mga salita na naririnig natin? Isa buhay. Baka hanggang dito lang po. Pero ngayon na 2015, siguro po pag narinig natin dito sa loob, ay paglabas natin, daladala na po natin doon. Huwag na po natin iiwan. Dito na lang po natin sila iiwan at saka sa ating mga kaisipan. So wala pa po ang ating mahal na Apo Kunching kung sino po ba ang gusto pang magbahagi. Sige po. Magandang umaga po. Papuri po sa Ama, sa Anak, sa Diyos Espiritu Santo. Share ko lang po sa inyo yung nangyari sa akin. Sinubukan po ako ng Ama kasi medyo naligaw ako ng landas. Eka nga, wala dito sa dambana.
Last 2013 po, na-ICU po ako ng 2 weeks. Halos lahat po ng kasama ko sa ICU, namatay po. Dalawa lang po kaming nakalabas ng buhay sa ICU. Yun po pala yung mission niya. May mission po pala kaya binuhay niya ako uli. Noon po ginayak na po yung pagbuburulan ko, nakalinis na lahat. Hinihintay na lang daw po yung service kasi sabi po ng doktor, wala na daw po. Gusto daw po i-cardiac ako. Pero hindi po pumayag yung tatay ko kasi ganito na po yung katawan ko. Baka daw po yun pa yung maging mitya ng buhay ko. Nung pong mabuhay ako, hindi naman po kami ganun kayaman. Pero mayaman po kami sa pakikisama. Yung mga gastos po natin dun sa ospital, halos tulong lang po nung mga kamag-anak, kapitbahay, para lang masuportahan nila ako sa ospital. Last 2013 po, whole year, nandun po ako sa ospital. Monthly. Pero nung 2014 po, hanggang ngayon po, awa po ng Diyos, hindi na po ako nadala ng ospital kasi sinubukan lang po niya ako kung magiging matatag ako. Eri po ako kahit payat. Noong pong December 21, nagpa-general check-up po ako lahat. Wala na pong nakita sa akin kahit ano po. Kaya po ako magpapalakas pabalik sa Damban. Ayun lang po at maraming salamat. Maraming salamat sa iyo, kapatid na nakalimutan ko yung pangalan. Dati po siya kasi nagpupunta rito yan. Hindi pa ganyan ang kanyang katawan. Malakas pa po yan. Siguro po kaya po nagkaganon, hindi po natin masasabi na gusto ko lang ng Ama na bumalik ka muli sa atin. Sapagkat nagkalimot ka na rin, kapatid, ano, hindi, sa totoo lang po, noon ko pa nakikita kita doon sa may bahay, pare, sabi ko, bumalik ka na sa Dambana. Marami kang sinasabi niyo. So ngayon, mapalad ka pa rin at habang ikaw ay malakas, nakabalik ka pa rin at nakahingi ng tawad sa Panginoon. At ito po, sana tuloy-tuloy ka na hanggang sa ikaw ay lumakas. Ano po? Opo. Magsitayo po tayo.